at the end of a long day is bathing. So tonight on the show, we will talk about bathing, what makes it so desirable and oh so wonderful. We'll get to know our guests' bathing rituals when we return, but for now, we'll show you what our lifestyle correspondent Grace Lee found out when she went around the metro to take a peek into the bathrooms of some of today's hottest personalities. Hi, this is Grace Lee, your lifestyle correspondent, and today we're in Fairview, Donosed Village, in front of Miss Marge Luz's beautiful house. And what are we here to rate this time? Well, we're rating her beautiful, exquisite bathroom. Well, I hear the son Mark is inside to show us around. Well, he doesn't know we're coming, but that's a bonus. I heard he's cute, so let's go. Hello. Hi. See you. Nice to see you. I've been hearing so much about your mom's bathroom. Yeah? It's the talk of the town. Everybody's saying it's exquisite, relaxing, and it almost looks like a spa. Is that Yeah, true? sabi nga nila. Pwede Really? rin. Yeah. Talaga, I'm so excited already. You have to show me It's around. here. Spacious and luxurious. That's how I find this bathroom as I look around from corner to corner. What catches my eyes is the fabulous toilet bowl that complements with a stylish twin sink. At ang shower room, winner! You can even lie down at the sofa while having a soothing massage and listen to the natural sound of man-made waterfalls. Ang sosyal, di ba? The bathtub is the perfect place to retire from a day of hefty work. And this $500,000 bathroom just got everything to give you the most relaxing and comfortable bath experience. Thank you so much for welcoming me into your home and to the masterpiece of your mom. I really appreciate it. And please extend my gratitude to your mother as well. Yeah. So there you have it. Your money's worth. If you put it in the right place where your heart belongs, relax to enjoy, well, I guess it's all worth it. So another mission accomplished. This is going to be a very refreshing night for all of us. Get to know today's hottest celebrities' bathing rituals when we return. Every day's a new beginning. Sweet life. Every day's a new beginning. Ay, nako, Diche, ikaw refresh ka sa episode na to. Ako parang 40 ang lagnat ko. Kanina ko pa alam. Para maintindihan ng ating mga audience, please welcome our guests for tonight, Christine Reyes. Yay! Alicia Mayer. At dito talaga yung nanggagaling yung 40-degree fever ni Wilma. Paolo Paraiso. Mark Tupas. And Randolph Stamatelaki. Okay, let's ask the guests, the girls first. What are your bathing rituals? Rituals. Usually pag maliligo ako talagang kailangan may radyo. May radyo? Baon mo May radyo music. mo? Hindi, meron talaga akong player dun sa banyo. Talaga? So what kind of music do you play? Trance. Ay, R&B. nagda-dance ka habang naliligo ka? Yeah. Tinin, gano'n. Oo. Ang talent fee. Tapos kasi may malaking salamin ako doon. Habang naliligo, nakikita ko yung sarili ko. So may player ako. Tapos yun. Saya. Saya naman. Kaya ang tagal-tagal ko sa banyo Sabi palagi. ni Paolo, ang saya daw noon. Parang inggit si Paolo. Ako may question ako sa mga boys. Hindi, si Alicia muna. Ano yung bathing rituals Kasi naman mo? si Alicia pa eh. Ano ba? Oo nga, dapat di na ako kasali. Gusto mo na si Paolo interviewin, di ba? Hindi, ako naman, ganun din ako. Gusto ko may sounds. Talaga? Oo, may sounds. Dala ko yung computer ko talaga sa CR. Nalulungkot kayo pag walang sound? Hindi, parang mas okay lang. Hindi mo na iisip yung panahon. Hindi, o yun na Maligo nga. ka lang Hindi ng ba mas lalong tumatagal ka? Parang naka-isang oras ka na palang sayaw ng sayaw habang Hindi naman ako sumasayaw katulad ni Christine. Ah, wala. Slow motion naman ako pag naliligo. Yeah. Paano yun? Sample naman. Sample.
sa akin naman, jazz. Wow. Totial ka talagang Oh, di ba? friend. Oo, So, tapos parang pang chill out. Oo, parang chill out. Tapos ako, ang haba kasi ng buhok ko, 2 beses ako kailangan mag-shampoo. Tapos kailangan conditioner, kailangan suklayin mo pa. Kasi Oo nga, para, pareho tayo. para matanggal yung Oo, hair, di ba? tangles, yeah. Oo. Ayun. Hi. Oo nga. Oh, ano yung... Okay, maganda ang ritual sa mga girls. So yung mga boys, pwede ko bang tanungin? So pag naliligo ka, especially yung Pao, ano una mo binabasa? Bakit? Hindi ako kasi 15 minutes lang ako maligo eh. Shower lang Sa talaga. 15 minutes na yun, ano ang una Kasya mong na yun. binabasa? Yung ulo. Yung buhok muna. Ulo talaga. Yung ulo tapos yung buhok. Weird ba? Yun, ano pag gusto mo malaman? Si Mark, ikaw din ba ulo din? Hindi, ako paa muna. Paa ka? Paa muna. Okay. What about Bakit you? pa muna? Ako ulo din. Ulo ka din? Tapos dapat may mirror para pagka magsashampoo ka, yung mga style ng buhok mo pwede mo iba-ibahin. Pwede mo Teka, nagsastyle ka ng Habang buhok naliligo? habang naliligo. tinitignan mo sa salamin habang iniisip mo kung ano magandang style ng buhok mo. Pwede. Ayun. Iba-iba pala tong ano. Sabi ko sa'yo, Randolph, you have a skincare business. Ay, oo. oo. talaga? Tell us about it. Bali, iba-ibang soap yung ano ko, sinesell ko. Meron akong whitening soap. Gawa mo talaga? Meron akong tie-up na derma. Oh, and how long has this been going on? Wala pa nga, siguro half a year pa lang. And is it safe to say that it started from your bathing habit? Oo, syempre. Talaga? Yun kasi parang nakikita nila, uy, may mga friends ko, uy, ang ganda ng skin mo ha. Aba, ang ganda ng iba yung dating mo ngayon So ha. your skincare line goes under what brand? Wala pa, bali, ano pa lang. Ginagawa niyo pa lang. so parang process yung branding. Inaano pa lang, parang iniisip ko Stamatilaki or Fuss, yung Fight Ugly soap. Stamatalaki is what? Stamatilaki is Greek. Yun yung ano. So who's Greek? Your father? may, or... yes. Great pala ang breed nito. Grecian. How many hours do you guys spend bathing? Randolph? Ito mga 3 days to siguro. Ako, depende sa mood. Pag mainit, pag gusto mong magpalamig, siguro mga 30 minutes. Tapos, Pero pag 30 yung nagmamadali, mga siguro... Ilang minutes doon yung hairstyling? Ayun yung matagal. Medyo... Hindi, mas matagal ako sa katawan, syempre. Talaga? Kailangan ko Christine? Usually, mga 1 hour, 1.5 ka na. That's every day. When do you do it? At the start of the day or at night, yung bago matulog? Wala minsan kapag feel ko na maligo, pag morning or gabi. Kasi sometimes we have to take a bath twice a day. Depende sa Lalo na activities. after work, yung may Yes. mga spray net pa yung buhok mo, ganun. Kailangan mo talaga maligo. Ano yung how many hours? Ako, 15 minutes pa Dalawang lang. klase kasi ligo ko, may shower ako na 15 minutes lang. Yung bath ko, sa top yun. Siguro an hour. Matutulog muna ako sa top ko. Talaga? Pwede ba akong tumabi doon habang natutulog ka? Alicia, ikaw? Ako, kaya ko rin yung mabilisan eh. Pero paminsan-minsan But talagang when you have the matagal. luxury of time, talagang... Yeah, andyan na yung puputol ako ng kuko, nagmamanicure ako sa CR, pedicure. So oras-oras din yun sa loob lang ng banyo. Oo, as in, hindi, minsan matagal talaga. Talaga? Pagka merong panahon, May- andyan nag-shave ka, Overnight ka. tapos maglo-lotion ka pa ng mga pampa-dark mo, tapos maglo-lotion ka ng yung oil mo, tapos ano nung chuchu dyan. Ikaw, Lucy. Meron ka pang lalagay ng mga Si Mark. Si Mark. Ako, siguro same. Depende kung may time. Usually, pag wala, shower lang. Pero pag may time, it's mas okay. May bathtub, tapos may bubbles. Sa tatagal na ako usually sa pag-trim bigote. Because you don't shave, you just trim. Yeah, I just cut it with a scissor. Ikaw, Diche, bago ka mag-next question, gaano katagal lang kasi ang puti mo eh, siguro. Wala yun sa kulay, no? Ganun ba yun? So, ang tagal ko pa namang maligo. Ako hindi ka nagbabago? Kakanda kuskus ako, hindi walang pagbabago ba yun? Ako matagal din ako maligo. Ang dami Like ko an rin. hour? Oo. Minsan, an hour if I have the time. Pero kung madalian, then, Shower lang talaga. oo, mas mabilis. Yung basics lang. But how does your bathing ritual affect your lifestyle? Yeah? Ako, May hindi naman nakaka-affect. Siguro dahil nga nakakaganda yung yung ginagamit kong mga products. Medyo yun, maganda yung positive yung mga nagiging Effect. parang effect ng mga Effect. parang So, nagkaroon ka ng- sa'yo ng mga tao. Ganyan. Tsaka ayun,
sa business din, nakakatulong. Kumbaga, nakakatulong sa'yo magkaroon ng income para, ayun. Let's talk about quirks. Kasi ikaw, di ba, nagsa-style ka. Si Christine, nagsasalamin at sumasayaw habang naliligo. Ikaw, anong mga ginagawa mo? Nililigo lang. Naliligo Talaga? Straight to the point. Naliligo ka lang? nagbabasa. Wala kang ginagawa sa banyo? Minsan nag-iisip-isip, nagmumuni-muni. Ay, parang... Alicia, ikaw, Ano? ano yung mga quirks mo? Yung mga hindi normal na ginagawa? Hindi normal. Oh, like ikaw, nag-manicure, pedicure. Oo. Hindi Hindi ka naman nagpo-post muna bago. Ay, hindi. Mark? Ako nagpo-post ako sa mirror. Anong pinagpa-practicean mong pose? Wala lang, kasi gusto ko lang makita yung sarili ko sa mirror. Pasample nga yun. Hindi na nga, sample naman. Sige na, friend naman tayo. Tayo lang naman. Huwag mo naman ako ipaya, oh. Ano? Ay, nako, maglaro na nga tayo. Sige na nga. Sige. Okay. Let's name that bathroom tune. Explain the mechanics, Wilma. So, ganito yon. Yung mga usual na naririnig nyo o kinakanta sa loob ng bathroom, ihaham ko. But please, bear with me ha. Model nga, hindi naman singer. So pag hindi nila nahulaan yung tune, problema nila kasalanan yun. ni Wilma. Okay, Iyaham ha? mo, Wilma. Ihaham ko. Ay. At may baon ka pa. Ay, Hindi ko man ano ka ba? nakita. Pinag-aralan ko pa ito, ginandahan ko pa, oh. Ano to? Agawan? Kung sino lang yung unang Best three, may prize. Huwag kayong ano dyan. Wala nga bongga. prize. Meron. Ano, Promise. may prize. Okay. Sana lalaki manalo. First song. Then, Alam mo na yan. Beep, beep, beep. Yes? La 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 la. Miss, I love you, man. Hindi! Siya la 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 la. akala ko yung Ulit, team sa mga ulit. Jurassic Park. galingan mo. La la la. I'm nervous for you. Hindi. Ako. Loving you. Galing mo, Archie! Ayun, yun na yun. La, Miss, I love you ba yun? Loving you yun? Basta yun na yun. Basta yun. Tama pala. Half point kami. Hindi ko lang alam yung title, pero yun yung kinakanta Next ko. song. Ay, alam mo, hindi naiintindihan ng audience. Hindi sila pumapalakpak. Ganda mo na Pumalakpak yung naman pagham kayo. mo. Yung mga audience, ha? Wilma, lagyan mo naman ng voice yung kanta mo. Oo. Sige na, please. Ako. Anong hahong-hahong? I will survive! Ang galing mo na mag-ham! Ginagamit mo Hoy, ba alam yun mo, sa pinakita mo shower? yung papel mo, no? Ba't Ano na, nilalala? last. Anong last? Hindi Hindi pa pala. nakahula. Ham ba yan? Parang iba ginagawa ng titi ko yan eh. Sinabi ko naman sa inyo, bear with me, hindi ako singer, no? Para ka nasasapian. Sige. Nasasapian ako. Ikaw gumawa. Ikaw mag-ham. Dancer ka naman eh. Alam mo, ang galing-galing mo talaga. Thank you. Ang galing. Kasi ginagaling. Walang makakagawa ng ginagawa mo. Sige, tuloy mo pa. Okay yan, sige pa. Makuha rin namin yan. Sige na, makukuha rin nila. And if you only hold me tight. Wala pa rin. Hold it on forever. We can make it till the end of the line. Tuta na yung Diyos ka, salamat naman. Parang pinahirapan nyo lang talaga ako. Sige pa. I want some more. Ko kaya naman pala modelo ito. God is fair nga. Ato. Eto, baliw ka na talaga. Hindi ka na nasasapian. Baliw ka na. Si ano yan eh, Regine. Alam ko yan. Ay, ano yun? Dadalhin kita. Something. Ay! Dadali. May panalo na ba? Teka, saan ka host? Ano na, sana naman si Mark maka-guest, Kala ko no? kasi happy birthday yung hinaham mo kanina eh. Ito na talaga para sa ito. Bohemian Rhapsody. Ah!
stage sometimes. Meron pa? Wala na. Wala po rin bang nananalo? Pag-guess mo yung audience, baka alam nila. Sino bang nanalo pala? Yung audience gusto nyo mag-guess? Isa Eto, lang, last, isa lang. Para sa audience, galingan nyo, ha? Burn. Night thriller yata ito eh. Ang winner, panalo si Wilma. Ang winner natin, totoong winner talaga. But I'm so proud of you, nahulaan nila. Bathroom Diva Christine! We will try to answer some of the most... Meron ako hinahama. Ano? Yung I'm so pretty, oh so pretty. Ganda yan habang shower ka. Ay, yan. Hindi rin maganda. Oh, yan. Ito na, we will answer some of the most frequently asked questions about bathing and hopefully some myths get busted. Stay tuned. Ang hirap paghama. Every day's a new beginning. Sweet life. Every night a start of something brand new ways and brand new days too. Sweet life. Our parents raised us differently, so we all have different bathing habits. Right now, we will uncover a great mystery in the history of bathing. And sabi nga nila, ang paliligo daw ng gatas ay nakakaputi. Let's watch this. Well, as far as I remember, yung mama ko, talaga maalaga siya sa uti, sa balat namin magkakapatid. I think I was only 7 years old. Pinaliliguan niya ako ng gatas every other day, ganyan. And calamansi, bibili siya ng lata ng gatas sa tindahan, ganyan, na evaporated. Tapos, imimix niya yan doon sa pinigang ng kalamansi. Eventually, hindi niya na kailangan lalo na nung nagkaisip na ako, nung kaya ko nang alagaan yung sarili ko, ako na mismo yung nagtuloy, kumbaga, nung routine na ginagawa niya sa akin before taking a bath, o minsan naman, meron din siya mga ceremonies after taking a bath. Naniniwala ako sa mother ko kasi hanggang sa tinuloy ko na nga yung niya na yon, yung kanyang nakasanayan na gawin na yun sa akin kasi parang maganda nga siyang maintenance sa skin, lalo na siguro kung magkakaanak ako ng babae, talagang gagawin ko rin kung paano yung pag-aalagang ginawa niya sa akin. Ay, nako! Sana pala na pinaliguan ako ng nanay ko nung maliit pa ako ng gatas. Kung hindi, ako ang pinakasalan ni Richard Gomez. Eh bakit ako, hindi naman ako pinapaliguan ng gatas? God is fair nga. Pero ganito pa rin ako kaputi. Kung ano? Hindi ka ba pinaliguan ever ng nanay mo? Hindi, ng gatas! Ng gatas! Don't touch me! I will walk out! Ng gatas! Hindi. Mahirap kami. Hindi namin pinapaligo. Iniinom namin. Sayang. Hindi ako pinaliguan. Sayang nga yung gatas. Hindi ka pinaliguan? Hindi naman kaputi. Ng gatas nga. Kalamansi, ano kaya? Ano ka ba naman, Atche? Tinry ko na lahat yan. Nagkadagta na nga ako. Hindi naman ako pumuti. Ang importante, malinis. Ayun. Anyway, some good habits are really hard to break, lalo na yung mga kakaibang practice sa paligo. We will find out about it when we Beginning, sweet life. Every night a start of something brand new ways and brand new days too. Every day's a new. From hot tubs to the nicest bathroom fixtures, I roam around the city in search for the nicest and the coolest bathroom fixtures you might want to grab to make your bath experience more divine. Nandito po tayo ngayon sa Kohler Showroom in Wilcon Libis. And here we have the Soak model. And it has an continuously overflowing bathtub. And as you can see, the effervescent bubbles. This is the perfect way to relax after a tiring day. You just want to relax your muscles. It goes all the way up to your neck. So your muscle pains at the shoulders, your neck. This will be the perfect way to relax at the end of a very, very tiring day. And the chromotherapy. Ang chromotherapy naman, ang 8 shades of colors which will help you relax, all in the control of your hand with a remote. We're here in Grohe Showroom in Dexterton, Makati. Grohe is Germany's leading brand in maximizing people's pleasure in bathing. Now, this is one of their new products, actually one of their most unique products. If you can see, we can actually turn their head showers to, of course, for your back.
And we can lift the whole shower arm to make it into a regular shower item. Hugo is actually an Italian leading brand for hydro whirlpools. They have come up with the first and the only silent whirlpool in the world. And actually it means you can't hear the motor, unlike the conventional whirlpools that are out in the market today. So the only sound you're hearing is the relaxing and the serene sound of water. Another bathtub brought to you by Kohler. This is called the Fleur series. As you can see, it is a very European, classic, I'd say a Renaissance feel to it. It is actually freestanding, unlike other bathtubs which has to be mounted. Unlike other tubs which are made of acrylic, this is actually made of cast iron, which makes it very, very sturdy. And it also comes with other bathroom fixtures, which will be availed upon your preference. Unfortunately, the curtain is not available, but you can decorate it the way you want it. And it is one of my favorites because of its romantic feel. So break the monotony in your daily bathing. Mas enjoy ang pagliligo with style and class. When it comes to bathing, we have a list of popular beliefs. So with us on the show tonight is a resource person, Dr. Marot Flores, Professor of Philippine Studies, University of the Philippines, Diliman. She is here with us to nullify or validate kung gaano ba talaga katotoo tong mga myths na to. So ibabato natin one by one. We'll go through the list one by one and then feel free to butt in, guests, if naniniwala ba kayo o hindi kayo naniniwala. Number 1, bawal maligo after manganak or pagbagong panganak. Ay, sa ating dalawa yan kasi hindi pa naman na... Ikaw, naligo ka ba pagkapanganak mo? Right away, pagising ko talaga, naligo agad ka ako. Naligo agad ako. Ikaw? Ako hindi ako Parang that's pinaligo. one of the... Ako hindi ako pinaligo ng nanay ko kasi daw baka magkaroon ako, mahanginan ako. Ako meron Pero ako parang mga... feeling ko nga nahanginan na rin naman ako. May mga kaibigan ako na mga 3 weeks. Hindi naman ganun katagal. Kasi daw, hindi pwede talaga, Doc. What's the truth? Yeah. Kasi ngayon cesarean na ng mga babaeng nanganganak. So dahil may wound sila, kaya kadalasan hindi talaga sila pinaprescribe na maligo kaagad. But let me mention, nung pre-Hispanic Philippines, yan talaga ang ritual ng mga babae nung araw. Pagkapanganak, sa ilog talaga sila. In fact, this was documented sa kay Colin and Chirino. These are Jesuit chroniclers ng panahon. So you're saying pagkapanganak, diretso sa ilog? Yes, diretso sa ilog at naliligo sila. To the surprise of Colin and Chirino, ito yung mga Spanish chroniclers no, na bakit ang mga babaeng Tagalog and Visayan talagang pupunta sa ilog pagkapakanak. So ngayon, iba na kasi di ba yung nilalamig at ang kakaroon daw ng yung mga nerves, hangin, ganyan. Maybe because yun nga, kasi marami ngayon cesarean na eh. Pero pag natural method, I think that's the best thing to do to cleanse oneself. What about, Doc? I also know of some people na pagkapanganak, ang pinapagawa is pauupuin sila sa isang batya na... Pito-pito ba yan? Hindi, na may tubig na steeped with guava leaves. Yes. Ano rin yan, no? Talagang, I think, the tradition at saka part ng ritual talaga yung mga herbs, salt, guava, Para daw tsaka gumaling parang yung langgas sugat. kung yes, tawagin. para mag-heal ka agad yung wound. So meron naman yang it's backed by science. Guava leaves are really known to help speed up the healing of the wound. Yes, no, in fact, ang Department of Health naglabas na yan ngayon, di ba? Yung mga herbal plants na may healing elements. Properties. Bawal maligo pag may period. Naniniwala ka Hindi, yan? mas maraming beses nga ako maligo. Oo, init. Ikaw, Christine. Yung mami ko kasi naniniwala doon. So, minsan pag first day, tas wala namang work, kung nasa bahay lang ako, hindi ako naliligo. Ay, paano naman pag pinawisan ka na the Second whole day? day, pwede na akong maligo. Pero pag may work, naliligo ako pag meron. Doc. Yes, kasi ang experience ng mga babae, pag naliligo daw, lalo pag first day, humihinto yung menstruation. Of course, doctors would say it's best to take a bath kasi nga, di ba, menstrual period. So you really have to be clean first day, second day. In fact, sa India naman, ang practice talaga nila, pag merong menstruation yung mga babae, talagang pinapaligo sila kasi caste system sa India, so they're considered dirty. So mga babae doon talagang ligo ng ligo. Ligo ng ligo. Sa India, Ay, eto. Kasi etong sinasabi sa akin ng yaya ko before. Bawal matulog pag bagong ligo kasi daw
mabuta ako. Ano yung Mabubulag. Mabubulag ako. Mabubulag ako. Do you believe Mabuta that? ka, Day. Sa akin, I've heard na bawal daw maligo pagkabasa yung buhok. Ay, matulog pagkabasa yung buhok. Bawal maligo pag basa ang buhok. Pagkataas ng plancha, bawal daw maligo dahil mapapasma. May mapapasma. Pero I've never heard yung bago matulog. Oo nga. Sinabihan ba kayo ng mga yaya? Dok, totoo ba yan? Yes, sa medical Mabubulag? sagutin ko muna yung pasma. Tinatanong kasi ako. Oo, yung pasma, di ko pag pagod na pagod, bawal daw maligo talaga. Sa medical community kasi hindi nila tinatanggap yung explanation na pasma. So wala yon among mga medical doctors. Although, meron din mga cases na talagang, di ba, nananakit yung katawan. Yung sa, naman, bawal maligo bago matulog. One, kasi di ba ang assumption yon the whole day pagod ka. So it's more of yung mga nerves mo, at saka yung eyes. Especially kasi ngayon, di ba, computer age. Yes. So after how many hours in the computer, pag naligo ka, ma-affect yung eyes. Kasi Gumagana. sabing mabubulag. So walang connection din yung lalabas daw yung mga ugat mo. Oh, yung mga matatanda, sinasabi nila mga old wives' tales, yung part ng old wives' tales, no? But of course, kung minsan may wisdom din noon, di ba? So I think ang validity niyan depende sa experience din natin. Pero maganda din tignan, halimbawa yung mga babies sa nurseries, sa hospital, pinapaliguan yan sa gabi. In fact, morning and evening. Oo nga. So wala pa ng connection yun kung basa yung buhok mo. Alam mo Sinasabi lang na huwag ka maliligo at the end of the day kasi pagod yung buong katawan mo. Oh, I think actually ng assumption Saka mababasa daw yung punda mo. Kailangan ko maglabas sunod na araw pa. So, pabaho yun pagbasa. So, yun yung practicality. Eto, na-try niyo na yung galing kayong patay, bawal daw maligo, galing burol o patay. Hindi ko naman narinig pa to kayo. Wala ako, ligo lang ng ligo. Yaki-yaki din. Time. Ligo. Tala ko si Babos. Ikaw, Christine. Nabot ka Naligo. magpatay? Di ako siya puputang patay eh. Buhay lang pinupunta. Buhay lang talaga pinupuntahan mo. Kaya talaga maligo pagkatapos mo ng buhay. Uy, sobra naman to. Bawal daw maligo during Lenten season. 40 days kaya yon. Yun yung ano mo. Religion niya. Ligo pa rin. Yun yung isa-sacrifice mo yung ligo. Alam mo, baka tayo mga Pinoy lang mukhang to. mababaho talaga. Yung mga nagsasabing bawal maligo. Mukhang mabaho. Tamad lang yung mga nagsasabi niya. Tamad maligo. Tsaka walang naman. tubig sa kanila. Doc, ano yon? Yes. Doon naman, I think particularly sa Good Friday. Kasi sinasabi nila, lalo yung mga matatanda, pag naligo ka sa Biyernes Santo, hudyo ka. Kumbaga, kasi Parang diba, ano ka. Ang galang, no, Dok? oo, parang galang mo na doon sa Santo Bangkay, kay Jesus. In the same manner, ganun din pag may patay, parang part daw yon ng pag-sacrifice mo. Kasi pag naligo ka, parang you have the luxury to refresh yourself samantalang Samantalang may nagluluksa o may nalulungkot. Yes, exactly. Pag naambunan daw, ay nako, yaya ko rin to. Yaya kaya nagsulat ng episode na to. Kasi pag naambunan daw, dapat iligo ng straight kasi lalagnatin Kaya ka. ako naniniwala ako dyan. Ako rin. Sisipon ako talaga pag naambuan na ako tapos di ako naligo. Talaga sisipunin ako after 30 minutes. Tapos Anong di ba tayo lang explanation daw nun? yun, mga Pinoy lang daw yun, na pag tumatawid at may ambon, gumaganyan kasi para hindi mabasa yung ulo. Bumbunan. Oo. Ako pag naambunan tapos hindi naliligo, sumasakit yung ulo ko. Totoo ba How yan, true, Doc? Doc? Yes, no? Yung bumbunan, sa totoo lang, nagko-close yan eh. In fact, mayroong, pag 1 year na yung bata, nagko-close na yon. Kaya pag sabi nila, yung bumbunan ko nahamugan o kaya naambunan, so hindi totoo yon. It's very true, no? Very peculiar sa ating mga Filipinos kasi sabi nga ng foreigners like sa US, sa European countries, di ba pag may ambon, nakapayong tayo kaagad. Oo. So it's easy to spot a Filipino. Sila, they walk in the rain. Right. So, wala namang effect sa kanila. So, probably part talaga din natin ng belief Ng culture, system natin, ano? ng culture natin. Do you believe, Doc, that Filipinos are probably the most hygienic race? Kasi ang hilig talaga natin maligo eh. Maybe because of our climate. But before you answer that, we will pause for a break. We will be right back. Hi, this is your lifestyle correspondent, Grace Lee, and I'm here with designer Leo Labad, who I'm going to challenge today to recreate this beautiful bathroom, which will cost less than what it really is. And would you know how much this whole place would have cost?
by looking at the fixtures Okay, themselves, yes. and they are branded, and Kohler. brand, Yes. as we can say, we can easily say that this bathroom costs more than $500,000. This one is the bathtub we're sitting on. So the brand is Kohler. How much would this go for nowadays? Basically, this kind of bathtub nowadays costs about 150 to 200,000 pesos. So this is a toilet, right? Then Yes. the bidet, The and the bidet and the sink. sink, yeah. This whole set would go about how much nowadays? About siguro you can peg it at 100 to 150,000. We're inside the shower. Talagang ang intricate pa yung design ng glass. But the main point here is the shower head. The shower head. Which the shower is by fixture, which is by Hans Grohe, Which a will German go about brand. 30 to 50,000. 30 to 50,000. Yeah. Okay, so we're on for the challenge. We've seen Okay. the intricate pieces. We've seen the Kohler set and the bathtub and the Hans Grohe Hans Grohe. shower heads. We're gonna go ahead now and look at all the things that we could possibly look at to make and achieve the bathroom we need to achieve. And as you can see, mas maliit siya width-wise, but ang length is almost the same. Basically, mas okay to kasi like nowadays, new bathroom, hindi ka basta-basta makakagawa ng mga bathroom na katulad nung kayo na ganun kalaki. So at least you can save more space. You can get this for 10,000 lang. This basically costs only 5,700 yung set. Ang head niya, same as yung nakita natin kanina, na may mga jet stream effect. Basically, the shape is the same. As you can see, the same yung shape. The same yung color. This one goes for 14 pedestal type. This one costs 5,700. This is HCG, and it costs 6,300 in white. Whew! After a hard day's work, nakita natin yung gusto natin makita, nahanap natin yung dapat nating hanapin dito sa Ortigas Home Depot. I would like to thank the Tung family, especially my friend Mark, for welcoming us into their home and into their bathroom, providing such an excellent example for our challenge. This has been Grace Lee, your lifestyle correspondent. Until next time. Okay, Doc, can you please answer that question? Yes, I think I agree with that, no? Very hygienic tayo, kahit na tabo at batsa lang tayo. No, in Oo. fact nga, yung bathtub, di ba, you use the same water. Kaya yung criticism ng mga Filipinos din na kahit batsa, tabo kami, malinis kami. Kasi, let me compare the Filipinos with the French. Sa French kasi, tsaka sa European countries, kaya malamig, bihira silang maligo. Kasi tsaka ang tubig, lalo na sa Germany, binabayaran. So, merong time of the week lang sila pwedeng maligo. Talaga? So, yes. So, kaya nga, di ba, sa France doon na, na-invent yung perfume. Kasi they don't take a bath Pero ang baho nun, pag regularly. pinatong mo sa katawan na hindi naman naliligo, di ba? Pero maganda naman kasi yung weather sa kanila. Oo, pero Walang masyadong dusty, di ba? Don't you think? Pero ayoko tumira doon, walang tabo. Mahirap yun, ano? Mahirap yun. Yan ang panligo. Biyan, pang mayaman. Gusto ko na pala. siguro kaya gustong-gusto rin ng foreigners, actually, ng mga Filipina. Kasi kahit anong oras mo siya amuyin, mabango. Alam mo, that's true. Di ba? From my personal experience, yung nagkaroon ako ng boyfriend na foreigner, lagi yung sinasabi, why you Filipinas always take a bath? Lang. Tsaka kahit walang tubig, di ba nagbibimpo tayo? Bimpo. May para-paraan. Kahit talaga yan. So, napag-usapan na natin ang paliligo, lahat-lahat ng yan. Figuratively speaking, kailan ba talaga tayo dapat naghuhugas kamay? O kagaya ng ginawa ni Pontius Pilate, naghugas siya ng kamay, parang wala akong kasalanan dyan. Ikaw ba, nangyari na sa'yo yan, Mark? Naghugas kamay ka na? Naman, no? Siguro, sa lifetime na isang tao nangyayari talaga yan. Like in what case? Siguro, may isang case na may tao na nagsasabi na yung ibang taong ganito, parang may ginawa na ganon, then, you would agree with them na even though you don't, para just hindi mo siya disappoint. Sasabihin mo Mag-agree ka na na lang. lang. oo. Okay. Saan mas maraming instances na naghugas kamay? Sa personal life? Sa career? Tingin nyo? Siguro sa Personal. Personal life? Personal. Kasi mga siraulo yung mga kaibigan ko, hinugas kamay ko kung Kamay, pagtatakip sa parang, kanila. Nagtatakip ka parang... ay, Talaga nga, Pao? Ako sa love life. Sa love life. Yan. Sa love Kasi life? minsan pagka nag-aaway kayo, nag-argue kayo, parang, ikaw ganito ka eh, ganyan. Eh, ako hindi ako ganun ah. Pero kahit na, parang... Kahit oo nga naman, ganun ka talaga. Ikaw, Christine, masyado ka pang bata para maghugas kamay. Hindi ko alam eh. Kasi naman ako, pag tinanong mo ako, sasagutin kita na straight eh. Ha? Sige nga, tanungin mo nga siya. Sino boyfriend mo ngayon? Wala talaga. Ikaw, Paolo.
Maraming beses na rin na nagugas kamay. Pero hindi sa akin hindi mga ginawa ko. Hindi to Dahil benefit you, but No, to benefit my friends. Kasi Pero ako siguro- parang hindi sila maipit. Gugas kamay na ako. Kahit witness na ako sa kalokohan ginawa nila. Sabi ko, wala akong alam. parang to keep the peace. Yeah, oo, exactly. Kunyari na lang wala kang alam or wala kang kinalaman. Lahat naman siguro tayo nagawa yun. No? Oo naman, ako ang daming best ko na nagugas kamay. Usap tayo mamaya, ha? Oh, sabihin mo na yung game. May game tayo. Ikaw na kasi kasama ako sa team. Ikaw na magsabi. O, sige. Ang tawagin po natin tong bathroom play. Madaling Okay. kausap, hugas kamay. Hindi alam, hugas kamay. Hindi, alam ko. Naalala ko na. Bathroom play, paano? Pupunta kayo doon. Meron tayong items, 5 items. Tapos, team to ha. Team A, Team B. Alam mo na nga. Using the fixtures there, gagawa kayo ng parang skit using those fixtures but hindi yung talagang function niya. So if you use the soap, you use it in the skit as everything but soap. Kuha nyo? Okay. Yes. Audience, judge kayo. Para Kasama ka sa game kasi hindi kayo. natin palaruin naman hindi natin pwede palaruin si Dr. Marot. Yes. Okay. So, let's go. Ano Si na? Wilma na lang. So ang audience ang magiging judge. So, ako lang mag-isa maglalaro? Sino ba una? Kayo na mauna, Wilma. Mauna na tayo. Habang nanonood kami. Yan. Pwede ba tong ilan na yung fixtures nilang gagamitin? 5. Lahat dapat. O dapat gamitin nyo yung 5. 5? Kaya mo yan, bitche. Gandahan niyo yan, ha? Okay. Wilma, Ito komedyan. ka sa likod ko. Okay, you are only given 30 seconds. Okay, 5, 6, 7, 8. Oh, alika na mga kapatid. Let's fly. A whole new world. Oh, dali, sabon. Ikaw naman. Tayo pupunta. Pasapon. Oh, sabon. Hello pare, nandito na ako. Mamaya, puntahan kita. Sige. Oo. Next, ikaw na. Oh, tagay pa! Dali! Dali, lasing na ako! Ay, nako. Alam mo, kailangan ko mag-retouch. Teka, bago yan, maglaro muna tayo ng dice. Magsugal muna tayo. Yung soap, ano ka ba? Soap, ito. Yung soap, paano ba ito ginagamit? Text mo na sila! Asan na sila? May cellphone na eh. Paano soap na lang? Ano ba? Ay, naku, tumalikod ka nga. Sabi ko naman sa'yo, ganito maghilod ng katawan eh. Para namang ganda nun. Ang ganda naman nun. Sobrang ganda nun. Ang galing. Ay. Kanina mo pa gusto gawin yun. Alis ka na, Pao. Baka ano pang gagawin niya. Sige, go. Your time starts as soon as you're ready. Timer ba ito? Go. Tara. 30 seconds lang ha. Okay. Paalala ko, 30 seconds. you have to Start. use all 5 fixtures. Time starts now. Welcome to the 21st Banyo Awards. Your presenter for tonight, Miss Alicia Mayer. Magandang gabi sa inyo lahat. Ito yung microphone ko, okay? Ngayon, sino ba? Best Actor. Best Actor Award ba ito? Sandali lang. The envelope. The envelope, please. The winner, And the winner is... Mark! Mark! Rudy. Salamat sa Best Actor Award. Kahit ano. Ang galing! Ang galing ni Paolo. Oh. Ang galing. Ang galing ni Paolo. Mahal ko na siya. Audience, hindi nasasama yung loob ni Wilma pag natalo yung team niya. Ano yung masasabi ng audience? Palakasan ng palakpak ha. Team ni Wilma. Wala pa kumayo kahit konti. Sa mga ugali nyo. Natalo ka dito sa katapat mo. Team ni Paolo. Ang galing ng confetti. Favorite ko yung confetti. Parang tulala ka. Halikan ka lang ni Paolo. Tulala ka Parang na. gusto ko rin yatang magkaroon ng anak kay Paolo. Tanong natin kay Maylene. Tapos ko maligo. Thank you very much for being here, Mark, Alicia, Paolo, Dr. Flores. Thank you. Thank you very much for having us. Christine, last words. Do you want to invite anyone to your shows? Ako po, Super Twins po. Abangan niyo po gabi-gabi dyan si Magnesia and Kathy Valencia, Vicky's Axel. How about you, Randolph?
Ako, bilhin niyo yung soap ko. Ano nga yung pangalan? Wala pa po. Wala pa. Baka Stamatilaki Beauty Bar or Fuzz. Fight Ugly soap. What? Fight ugly soap. Okay. Emancipate your beauty, fight ugly. Fogly siya. Fogly soup. Confetti, ikaw. Thank you sa propaganda dyan sa BioSA. Propaganda and Bioessence. Yes, Lucy Alicia? Botanico Salon. Maraming salamat kay Frankie. Dickies, ano yun sa gym? Gold's Gym. Gold's Gym. Saka syempre po muli, every 3:30 ng hapon, Monday to Friday. And you have a new show coming up, di ba? Yes, secret muna yun. Secret muna. Okay. Yes, album ng Shamrock, second album, malapit na lumabas. April 22 ang launch natin. So, hopefully, yung mga nag-support ng first album namin will support the same thing. Thanks to Sir George Salon and Frigo. Okay, thank you guys for being here. It was a fun episode. The Sweet Life will be right back. Stay tuned. Every night a start of something brand new. Every day's a new beginning. Every night a start of something brand new. Thank you to First Pinnacle Trading for the teakwood furnitures we have in our set, and also to Sogo Home and Office Center for the wicker furnitures over there. Sponsors. Of course, thank you to Jeff Robles for my hair and makeup, Skin Food, and Sir George Salon. Okay, I'd like to thank Dr. Vicky Bella, Jerome Chang for my hair and makeup, Bench. Her Bench Kashika. If you would like to be part of our show, text Sweet Life space your message, send to 4627 for all networks. And just by doing that, we will raffle off some prizes to 2 winners of Forever Flawless gift packs containing facial toner, sunblock, soap, and other beauty products. Ako, ito lang ang masasabi ko dyan, ano? Sa araw-araw na paliligo natin, hindi lang yung ating pangsariling katawan ng ating paliguan din natin ng ating mga pamilya, kaibigan, mga katrabaho, with pure love. Ang galing-galing. Sa akin naman, at the end of the day, look forward to taking that, to taking a bath, to relax and wash away all your worries and leave yourself with only a fresh heart and a fresh start to look forward to another new day. Thank you. This has been Wilma Dozen. And I'm Lucy Torres Gomez for The Sweet Life.